Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang JP Morgan, yung CEO po ng JP Morgan ay nagbigay po ng kritisismo or pagbabatikos kay Bitcoin or BTC. Kahit na nagbigay po siya ng kanyang suporta dito sa BlackRock Bitcoin ETF. Yan. Maski sinusuportahan po niya itong si BlackRock na may Bitcoin ETF. Kaya yan, atin pong aalamin yung dahilan kung bakit ayaw po ng JP Morgan, ayaw po ng CEO ng JP Morgan itong si Bitcoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi po rito ay JP Morgan Chase CEO Jamie Dimon reiterated his long-standing skepticism about BTC despite his company's role in the BlackRock Bitcoin ETF. Ayan. Skeptic po kasi siya at saka isa na rin po siya sa mga kritiko ni Bitcoin. Itong si Jamie Dimon or Dimon. Ayan, Dimon po siguro yan. Kasi yung pag-iyan ay Dimon. Kaya diamond siguro yan. Kaya yan, despite the cryptocurrency's status as the most valuable in terms of market capitalization, Diamond remained unswayed, questioning its intrinsic worth. Under Diamond's leadership, JP Morgan Chase has been identified as an authorized participant for BlackRock's newly approved spot Bitcoin ETF, the iShares Bitcoin Trust. Kaya ayan na po. Ngayon lang ay kanina lamang po ay nagkaroon na ng official na approval ng spot Bitcoin ETF. At kasama po sa mga naaprubahan dito ay ang BlackRock. Kaya ayan, maliban po dito ay ang kaugnayan po ni Ginoong Diamond dito ay kasali po ang JP Morgan. Ayan, JP Morgan Chase dito bilang isang authorized na participants dito sa spot Bitcoin ETF na na-approve po kay BlackRock. Ayan. Ito po yung actual na sinabi ni Jamie Dimon, ang CEO ng JP Morgan Chase. Yan, ito yung kanyang paliwanag kung bakit ayaw niya kay Bitcoin hanggang sa ngayon. The actual use cases are sex trafficking, tax avoidance, anti-money laundering, terrorism financing. It's not just people buying and selling Bitcoin. There's no value if you're buying and selling Bitcoin. Yan po yung kanyang mga matitinding paliwanag dito kung bakit ayaw niya kay Bitcoin. Yan, yung tanging use cases lamang daw po nito na kanyang nakikita ay ginagamit daw po ito para sa sex trafficking. Ayan, at maliban po dyan ay para ma-avoid daw yung pagbabayad sa tax. At saka syempre ang anti-money laundering at maging ang terrorism. Yan, pag-finance sa mga terrorist. Kaya yan, hindi lamang daw mga tao na nagbabay and sell ng Bitcoin. Kaya wala daw value kung pag ikaw lamang ay nagbabay and sell ng Bitcoin. Yan po ang pananaw ni Ginoong Jamie Dimon, ang CEO ng JP Morgan Chase. This involvement is a notable contrast to Dimon's personal views on cryptocurrency. His critical perspective on digital currencies is well documented. He has previously expressed to lawmakers that were he in a governmental position, he would seek to curtail the growth of cryptocurrencies. BlackRock's recent amendment to its SEC filing for its spot Bitcoin ETF proposal further cements his dichotomy. Kaya yan, kung natatandaan po nyo, ay meron pong isang balita noon tungkol kay Diamond. Yan, ayon po sa kanyang pahayag ay kung siya raw ay mauupo yan sa isang government position, yan ay lilinisin daw po niya lahat ng mga cryptocurrencies. Yan, aalisin daw po niya lahat ito.
At yan po ay syempre sa bansang US lamang kasi sa US naman po siya. Yan, lilinisan daw po niya ito, tatanggalin daw po niya lahat. Kaya, ayan. The filing includes both Jane Street Capital and JP Morgan Securities LLC as authorized participants, emphasizing JP Morgan's emerging role in the developing cryptocurrency ETF sector. The SEC's approval of several ETF applications today highlights the growing integration of cryptocurrencies into traditional financial systems, a move JP Morgan appears poised to capitalize on despite this Diamond's personal reservations. Diamond presents a complex scenario for JP Morgan's approach to future Bitcoin and cryptocurrency developments. While the firm is strategically positioned to facilitate and benefit from the growth of Bitcoin ETF, its CEO's skepticism adds a sense of uncertainty about its long-term engagement in the crypto market. Kaya ayan, magdudulot po yung ng paglago yan or magbe-benefit po yung kumpanya ni Diamond dito ay patuloy pa rin yung kanyang skepticism or pagiging critic pagdating dito kay Bitcoin maski kumikita siya dito. Kaya yan po ang CEO ng JP Morgan. Yan po yung kanyang muli yung kanyang mga dahilan kung bakit ayaw niya kay Bitcoin. Ayan, maski kumikita yung kanyang kumpanya dito kay Bitcoin. Ayan, ginagamit daw sa sex trafficking. Ayan. At yung Bitcoin ay ginagamit din daw para maka-avoid lamang daw sa tax. Ayan, at para sa money laundering at pag ginagamit daw ito para pang finance sa mga terrorism na mga activities. Ayan, hindi lamang daw po yung mga tao na nagba-buy and sell lamang. Yan yung kanyang mga nakikita na mga use cases ni Bitcoin. Ayan, ayon po yan kay Diamond. Ayan. Kaya, ayan, kung siguro ay hindi niya talaga naiintindihan. Yung masasabi ko rito ay hindi po niya talaga lubusang naiintindihan ang technology ni Bitcoin. Ganyan po talaga ang mangyayari kapag yung nakikita lamang natin ay yung negative side. Siyempre sa positive ay mas marami po talaga. Kaya nga yan yung trabaho ng mga SEC. Yan yung kanilang chine-check, rini-regulate po nila para hindi po ito magamit sa masamang paraan. Kaya ayan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.